unconditionally. Yung pag-ibig ng Diyos na walang kondisyon na siyang dumadaloy sa buhay po natin. So we are not perfect, but we are moving forward to the calling that God has given to us. So hindi po tayo perfecto, subalit tayo nagpapatuloy. Yan po sinabi ni Pablo sa Philippians. Hindi ko sinasabing ganap ko na o nagawa ko ng lahat ng bagay. Ang mahalaga, ako ay nagpapatuloy. Amen po ba? Sa panawagan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. To the highest calling that God has given to us. So, we have now the direction. Amen po ba? We have now the certainty. As we study the Word of God, meron na tayong direksyon, meron na tayong katiyakan. Hindi man po natin agad mararanasan, pero tayo ay makakarating. Amen. Amen. We can experience it. We can fulfill it in our lives. Amen po ba? Kaya today, as we celebrate our Father's Day, the title of the message that God has given to us is the Father and Child Relationship. Amen. Siyempre po, higit ang Ama na nasa langit kaysa yung mga amang nasa lupa. But then, we need to appreciate our Father here on earth. Amen. Because binigay nila ang kanilang pag-ibig unconditionally. Ibinibigay nila ang kanilang care and love to us unconditionally. Kaya po, palakpakan ho natin ang ating mga Father. Amen. So, blessed Father's Day this morning. At ang text na binigay sa atin ng Panginoon in Luke chapter 15. At ito po yung patungkol sa kwento po ng prodigal son. Hindi ho natin ihihimayin ang lahat ng mga talatang ito sa Luke chapter 15, verse 11 hanggang verse 31. Tama? O 32. Kung titignan lang po natin ang mga ilang talata na hindi po nabigyan ng emphasis. So we will look some verses of this story, no? Itong kwentong ito, ang mga hindi po naibigyan ng emphasis. Isa na po rito ay yung Luke chapter 15, verse 12. So sabi po sa Luke 15:12, sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Okay? So this verse is very important. This verse is very significant so that we will understand the reaction of the eldest son. Unless we will not give emphasis on this verse, we will not understand the reaction of the eldest son. Di natin maintindihan ang reaksyon ng nakakatandang kapatid. Na kung saan, our conclusion will be unfair. It is unfair. That's why today, we will have a clear understanding to the reaction of the eldest son. Magkakaroon tayo ng malinaw na reaksyon. No? Sa nakatatandang kapatid, that in God, there is no unfair. Amen. Everything is fair. Everything is equal. God has no respecter of person. Amen po ba? Kaya sa English, ang sinasabi po sa English in verse 12, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided, ano po sinabi? And he divided to the youngest son? Hindi po. But he divided the inheritance to the both of them.
Amen po ba? That is the significant, the important of that verse. Na kung saan ay maraming panahon narinig natin na yung anak lamang ang nabigyan ng inheritance. Ang anak lamang ng nakakabata ang siyang nabigyan ng mana. What about the eldest son? So in this verse, it clarifies yung division ng inheritance ay kasama yung nakatatanda. Amen po ba? And not only that, in their custom, sa kanilang kaugalian, na ito'y makikita natin sa Deuteronomy chapter 21, verse 17, na yung eldest son, twice, no? 2 beses na siya ay makakatanggap. Twice the inheritance, no? Ang matatanggap ng isang eldest son. And that is the rights and that is the custom ng mga Hudyo sa panahon po nila. Okay? Kaya po, hindi agrabyado yung eldest son. Which is, he has more than, higit pa po doon sa tinanggap ng nakakabatang kapatid. So for example, kung dalawa yung anak sa kwentong ito, i-divide yung ari-arian in three parts. 3 bahagi. So yung nakakatanda, kukunin niya yung 2 na bahagi. At yung nakababata, yun ang 1 bahagi lamang ng inheritance ang makukuha. Okay? So kung 5 yung anak, or 4 yung anak, if ever 4 yung anak, ang gagawin sa division ay yung division sa ari-arian ay 5 bahagi. Okay po ba? So 4 yung anak, pero 5 bahagi na i-divide yung ari-arian. So yung unang anak, the youngest, no, yung pinakabata, ay mayroong bahagi, 1. Yung pangalawang pinakabata ay 1 bahagi. At yung pong pangatlong pinakabata ay 1 bahagi. Subalit, yung pinakamatanda, 2 bahagi ang kanyang makukuha. Yun ang privilege po ng nakatatanda. That's why the eldest son in this story, no, he has no rights to complain. Amen po ba? Okay po ba? He has no rights to murmur because he has more than. Kaya po, sa ating pong tingin sa kwentong ito, no po, na kung saan yung pong appreciation ng anak sa ama ay hindi ho naibigay. Na instead, ang tinignan niya ay yung kanyang sarili. Instead, ang kanyang tinignan ay yung kung ano ang ginagawa niya. Nagpo-focus siya sa kanyang effort. Nag-focus siya sa kanyang good works. Nag-focus siya sa kanyang ginawa. That he deserved. No? He deserved sa kanyang magandang ginagawa. Wherein, no po? He already given. No mo? O he already received before na siya po ay magbigay ng serbisyo sa kanyang ama. Amen po ba? Kaya po, ang kailangan po ay appreciation ng anak sa magulang. Amen po ba? Hindi yung ama na mag-a-appreciate sa anak sa kanyang ginagawa. Kundi bago pa po gumawa ng mabuti, ang anak ay gumawa na ng mabuti ang ama para sa kanila. Amen po ba? So, balikan po natin yung sinasabi ko po kanina. Sa kwentong ito ay hiningi ng anak ang kanyang inheritance. Wherein, ang kadalasang naririnig natin ay yung kailangan ang ama ay namatay muna o yung magulang ay namatay muna. Subalit in this story, sa kwentong ito at sa kanilang kaugalian, kapag ang mga anak ay dumating na sa estado, dumating na sa kanilang tamang edad, they have now the rights to get their inheritance. Okay po ba? Amen. So that is very important na para maintindihan natin why this young son
younger son, no? Ganun na lamang na mag-demand. Kaya po ganun, because that is their custom. That is their kaugalian. That if they reach the right age, they have the rights. Meron na silang karapatan na kunin ang kanilang ari-arian. So in verse 28, tingnan ho natin ang reaksyon po ng eldest son. Nung siya ay bumalik galing sa field, at siya po ay nag-react na instead na siya po ay kasamang magdiwang ng kanyang ama, ay siya po ay nagalit pa. No? In verse 28, but he was angry and would not go in. Therefore, his father came out and pleaded with him. No? Sa Tagalog, nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Balik. Tagalog. Okay? Sige, Tagalog muna tayo. Tagalog muna. Okay? Verse 28. Okay? Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. So, nakiusap po ang ama sa kanyang anak. Ngunit sumagot siya. Ito po ang sagot niya. Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito, no? Hindi man niya sinabing my brother, hindi man niya sinabing kapatid ko, kundi ang sabi niya, ang anak mo sa kanyang ama. No? Itong anak mong ito. Okay? Okay? So, lumustay ng ninyong kayamanan sa masasamang babae. Ipinagpatay pa ninyo siya ng pinakabatabang guya. Sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sayo. Nararapat lang na kayo'y magsaya, na tayo'y magsaya at magdiwang sapagkat patay na ang kapatid mo. Ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. Amen. So, kung ang anak na ito ay nakapokus lamang kung gaano kabuti ang kanyang ama, at nakapokus lamang ang anak na ito kung gaano nagmamahal ang kanyang ama para sa kanya. No? Twice, no? Higit pa po sa tinanggap ng kanyang kapatid ay tinanggap niya. No? That instead of complaining, instead of na siya'y magalit, kung ipopokus lang niya, no, sa kanyang sarili, kung sino ang kanyang ama, he will also rejoice. Amen po ba? Magre-rejoice din po siya na ang kanyang kapatid ay kawawa, ang kanyang kapatid ay nasa ganong kalagayan at sitwasyon at marapat lamang na siya ay makapag-recover at marapat lamang na sila'y magdiwang dahil siya ay kaawa-awa ang kanyang kalagayan. Amen po ba? So, kapag tayo'y nakapokus sa ating sarili, nakapokus tayo sa ating ginagawa, nakapokus tayo sa ating sariling effort, tunay nga pong hindi natin makikita kung gaano kabuti ang ibang tao. Hindi natin makikita kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Kundi, lagi tayo magre-react sa sitwasyon ng buhay natin. And we will not experience, hindi natin mararanasan the goodness, the love of God, that He gave Himself for us. Binigay niya higit pa sa kailangan po natin. Katulad po ng panganay na anak na ito. Amen po ba? So, yun po, no? Ang sabi ng ama, no? Ang sa akin ay sa'yo. What do you mean by that? Anong ibig sabihin po nun? No? Whatever mine is yours. Why? Because yung anak na panganay, the eldest son, remains. Nanatili po siya doon sa bahay. So it means, what is remaining property to the father, he has the rights.
Are you there? Amen. So kung ano man yung natitira pa sa naipamigay sa inheritance, dahil ang anak na panganay ay hindi umalis na katulad ng kanyang kapatid na nakakabata. So, it means siya po ang may karapatan na makakuha ng lahat pang natitirang ari-arian ng kanyang ama. Kaya my dear brothers and sisters, it is so important to look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Because if we focus on ourselves, amen, on our own effort, who we are in this world, our position, our influence, our power, yung ating ari-arian ng our effort, hindi natin nakikita yung higit pang nakalaan na pagpapala para sa atin. Amen po ba? Na kung saan for I know the plans for you, plans to prosper you and not to harm you. So if we focus on your problem, if you focus to your needs, if you focus to your limitation and weaknesses, hindi mo makikita the bigness of God in your life. Amen. Kung gaano kalaki ang kanyang pag-ibig, kung gaano kalaki ang kanyang pagpapala sa buhay mo. Dahil kung ano ang iyong nakapokus ng iyong antena, ang iyong kaisipan, ay yun lamang ang pwede mong maranasan. Amen po ba? Kanya po, if you focus on your problem, if you focus on your needs, if you focus on your weaknesses, on your limitations, that will be your experience, that will be your emotion. Yun ang magiging emotion mo. Yun ang magiging damdamin mo. At yun ang mararanasan mo sa buhay mo. Amen po ba? Kaya po, that is very important because as take himself, kung ano ang iniisip mo, yun ang magiging buhay mo. Kung ang tanaw mo ay puro kadiliman, yun ang babalot sa buhay mo. Sabi po ng Matthew chapter 6. That's why, my dear brothers and sisters, you have everything in your life. Amen. If God gave Himself for you, kung ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo, ano pa ang hindi kayang ibigay ng Diyos para sa iyo? Amen po ba? Kaya nga po, let us walk by faith and not by sight. Amen? The just shall live by faith. Yan po, doon tayo daw mabuhay. Kung paanong tayo nagpasimula sa pananampalataya, naway tayo po ay magtapos sa pananampalataya. That's why we can rejoice, my dear brothers and sisters. Amen. Kaya marapat lamang, in verse 32, marapat lang na tayo magsaya at magdiwang. Amen. Because God is good all the time. God is faithful to us. Amen po ba? Hallelujah. Hindi ho niya tayo pinabayaan. More than that we deserve, ay binigay niya. Amen. More than that we deserve, ay ibinigay ng Panginoon. And God has no respecter of person. Kaya, this youngest or this oldest son has no rights to complain. Wala siyang karapatan na sabihin niya sa kanyang ama na pinaglingkuran kita. Hindi ka pa naglingkod, binigay na niya yung twice. Ang kailangan sa anak ay pasalamat sa ama. Amen po ba? Ang kailangan sa anak ay suporta sa ama. Ang kailangan ng anak na gawin sa ama ay yun po, ay bigyan po ng acknowledgement sa kanyang kabutihan. Amen po ba? Hindi yung complain na para bagang his father is unfair. No! Twice! And what is remaining to him? Ano pa yung natitira para sa kanyang ama ay karapatan niya. He has the rights. Because ang eldest son ay hindi umalis sa kawan ng kanyang ama. Kaya saan mang pumuntang korte ang anak na ito, anuman ang nasa ama ay sa kanya dahil hindi siya umalis. But he don't understand. He don't appreciate. Hindi niya in-appreciate. Hindi niya tinignan kung sino ang kanyang ama. Ang tinignan niya ay kung ano ang nagagawa niya, yung kanyang pangsariling kapakanan, self-centeredness, and self-interest ang kanyang tinignan sa kanyang sarili. Kaya nga, malinaw po sa ating pong pinag-aaralan, my dear brothers and sisters. Amen. You can give up yourself. Mag-give up mo ang sarili mo if you will appreciate, if you will focus on God who is in your life. Kung sino siya sa buhay mo at kung gaano siya kabuti. Hindi mo isa-sacrifice ang sarili mo. You have, amen, the needs. Meron kang pangangailangan sa buhay mo. Meron kang emotion. Kailangan mo ng love. Kailangan mo ng pera. Kailangan mo ng peace. Kailangan mo ng joy. Paano mo isa-sacrifice yun?
Di ba? You need that. You sacrifice it. You are willing to sacrifice it because there is better life for you. Amen po ba? Palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, our situation, our position today, we have a relationship with God. Amen. It is a father and child relationship. This is not doctrine. This is not teaching. Hindi ito katuruan. Hindi ito doktrina. Hindi ito kwento. It is a real person. Are you there? He is your best friend. He is your father. This relationship that you have is a personal. Ito'y hindi katang-isip. It is not a myth. It is not a story. But it is a real person who is with you. Hindi siya malayo na nasa langit. Ang Diyos ay nananahan sa iyo. Ang Panginoon Kristo, ang kanyang banal espiritu ay nasa iyo at hindi kanya kailaman iiwan, ipababayaan man. It is a personal. Hello. Amen. Personal. It's like a friend. And it is more than a friend. It is like a father in your family. Siya'y katulad ng isang ama na sa bahay nyo. Katulad ng kaibigan nasa eskwelahan, kaibigan nasa negosyo, kaibigan nasa barangay natin. Higit pa siya dyan. If you can depend to your father, the Father in heaven is more than the Father in this world. You can depend on Him. You can rely on Him. If you can cry to your best friend, God and Jesus is the most best friend that we have in our lives. You can rely on, you can depend on Him. The love that you need, the peace that you need, the provision that you need. It is a relationship. It is a father and child relationship. It is not a religion. Tama po ba? Hindi po ito reliyon. Amen. Hindi ito kwento, hindi doktrina. Hindi ito katuruan. It is a person. Amen. Persona siya na tinanggap mo sa buhay mo. Sumasayo siya. Kasama mo siya. Yan ang Ama natin, mga kapatid. Amen po ba? Now, in verse 24, sabi po ng Ama, in verse 24, na hindi ito rin na-emphasize, no? Hindi rin nabigyan ng emphasis in Luke 15, verse 24. Sige, sa Tagalog ako, English ka. Ang sabi niya, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na. No? He is already dead. Ngunit, siya ay nabuhay. He is now alive. Nawala, ngunit muling nagtagpuan. Huh? Lost and found. For this son of mine was dead and has now returned to life. He was lost, but now he is found. So, the party began. Woo! Hallelujah! No, magdiwang po tayo. Because we are dead, but now we are alive. We are lost, but now we are found. Amen po ba? Amen. That's why let us rejoice. Amen. So, anuman ang nawala sa atin, ay pwedeng ibalik. O naibalik na. Amen po ba? Sa buhay natin. It's a matter of understanding. Kailangan lang ay maunawaan natin at maintindihan po natin. Amen po ba? Now, so yung anak ay linustay niya ang kayamanan. At siya'y naghirap. Tama po ba? Siya po ay nawala. No? Natupang naligaw ng landas. So, he experienced now hardship, no? Difficulties. Hello. No? So, nakaranas siya ng kahirapan, nakaranas siya ng kalungkutan at pagdurusa sa kanyang buhay dahil inalis niya kanyang sarili sa poder ng kanyang ama.
Okay? So, ginawa niya ang sariling gusto. So, last Sunday, share ho natin that ang halaman ay hindi pwedeng mabuhay na nag-iisa na hindi ito nakatanim sa lupa. Tama po ba? Ang isda na kahit ilagay mo siya sa magandang aquarium na parang dagat, hindi rin yan ang buhay niya. At hindi rin siya mabubuhay na maayos kahit kasing ganda pa ng dagat ang aquarium. Iba pa rin kung nasaan ang kanyang dapat kalalagyan kung na ito ay natural na karagatan. Tama po ba? So, in this case, my dear brothers and sisters, in Jeremiah chapter 10, verse 23, di ko nagkakamali, that our life depend on Him. Apart from Him, we can do nothing. Amen po ba? Pwede tayong mabuhay na parang heaven. Pwede tayong magsaya na parang nasa langit ka dahil meron kang pera, meron kang ari-arian. Nakatulad ng isang aquarium na parang karagatan. Pero ang totoo ay artificial lamang. Amen po ba? It does not sustain us forever. So, katulad ng anak na ito, nabuhay siya sa kanyang sarili. But listen, my dear brothers and sisters, we thought na tayo ay agrabyado. Listen carefully. Yung taong nawalay, yung taong naging swail, siya po ay naghirap, siya ay nagdusa sa kanyang buhay, kaya siya ay nawalan. Pero hindi natin alam, yung ama rin ay nasasaktan. Di ba? Because the son is lost, but the father lose somebody. Tama ba yan? Nawalan siya. He loves you, my dear brothers and sisters. Kaya hindi ibig sabihin na buhay ko ito at dahil ginawa ko ito, there is a consequence for my sin, there is a consequence of my rebellion, there is a consequence what I have done, which is ang Diyos, o kaya yung ama na sa lupa, ay okay lang siya kasi hindi siya gumawa ng masama. My dear brothers and sisters, you are created by God on His portion. You are part of His life. Amen po ba? Kaya yung ama dito sa lupa, kahit sabihin niyang lumalis ka na, ha? Ganyan ang ugali mo. At ang anak ay mapapariwara. Hindi lang ang anak ang malungkot, kundi ang ama rin ay malungkot. Are you listening? Amen po ba? My dear brothers and sisters. Amen. So yun ay hindi ho natin na bibigyan ng pansin. Kaya sabi ni Lord kay Paul, anong sabi ni Lord kay Paul? Nung siya po ay patungo doon sa Damasco to kill the Christians, to persecute the Christians, and he has the permit to kill, no, and destroy Christians. What the Lord said to Paul, why you persecute me? Are you listening? Bakit mo ako inuusig? Bakit? Inuusig ba ni Pablo ang Diyos? Hindi. Ang Christian ang inuusig. Kaya habang nasasaktan ng mga Christian, nasasaktang higit ang Ama na nasa langit. My dear brothers and sisters, amen po ba? God loves you and He cares for you. Amen po ba? Kaya kung hindi mo na susunod ang plano ng Diyos, ang kalooban ng Panginoon, higit siyang nasasaktan kesa sa anumang nararanasan mo sa buhay mo. Higit siya. Nalulungkot kung ikaw man ay nalulungkot sa buhay mo. Amen po ba? Kaya po, ang sabi nga po ng lost coin, di ba? Lost coin. Kabahagi, no? Is my part. Nawalan ako. The part of my, that is verse 8 or verse 9. Nawalan siya. Amen? At yung pong shepherd, ang sabi niya,
no? Yung tupa na nasumpungan ay kanyang, ano ba yan? Kinilik. Binuhat. Ha? Ha? Itang tupa po. Yung tupa ay kanya pong kinarga. Oh. Dahil alam niya na tayo'y mahina. Alam niya, ang tupa ay hindi niya kayang umuwi na mag-isa. Amen po ba? Oh, He found you. Kaya po, malinaw po sa Bible na Ephesians, kung hindi ako nagkakamali, or Philippians, ang sabi ni Paul, nakilala mo siya. Ang sabi ni Paul, no, hindi pala. Sabi niya, inulit yung verse na yon. Sabi niya, no, God found you. Ang Diyos ang siyang nakasumpong sa'yo. Hindi ikaw ang nakasumpong sa'yo. Ang Diyos ang pumili sa'yo. Hindi ikaw ang pumili sa Diyos. Amen po ba? Kaya the more we understand the love of God in our lives, my dear brothers and sisters, the more we will rejoice. Amen po ba? Kaya po, in Romans chapter 8, verse 18, ang sabi niya, how can you compare the sufferings that you have today in this world? Amen. Wherein, within us, something can be revealed. Greater is He that is in me, that is in this world. Kaya nakapokus lang tayo katulad po ng eldest son. Nakapokus lang po tayo doon sa sarili natin. Kawawa tayo. Lahat na ng pagsisikap ay ginawa ko. Lahat na ng dapat kong gawin ay ginawa ko na. Ginawa ko na. At ganun pa ang igaganti sa akin. Hello? Focus on Jesus. His love is goodness. And whatever your needs is, it will be supplied. That's why you can do it. Amen. I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya aking mga ama, kung ano man ang ating nararanasan sa araw-araw ng ating buhay, you cannot compare the goodness of God in your life. Amen po ba? You can move forward. Hindi lang abroad, hindi lang posisyon, hindi lang pera ang sagot. God is the answer in your life. And He is everything in your life. He is more than enough in your life. Amen? So sabi niya, yet what we suffer now is nothing compared to the glory He will reveal to us, no? Later. NLT yan, pero sabi ng King James, that is within us. Not in heaven, but today. It can be revealed. It can be released. Amen. The inner man that we have, yun po yung team natin for the whole year. The inner man. Draw it out. Release it. The inner man that we have in our lives. Amen po ba? Kaya, sama-sama po tayong magdiwang. Amen. Sa kabutihan ng Panginoon. Kaya po, ganyan na lamang ang Ama na magdiwang sa kanyang anak. Na in spite of, no? Hindi pinagsabihan ng Ama. Listen carefully. Hindi pinagsabihan ng Ama ang anak sa kanyang masamang ginawa. Are you listening? At yung shepherd, sa Luke chapter 15, hindi rin niya iniscold, no? Pinagsabihan yung tupa, kundi hinagkan niya, inaruga. Ganon din ang Ama sa prodigal son. No? Binigyan siya ng robe, binigyan siya ng singsing, hiniyakap. No? Unang tumakbo ang Ama sa anak. Hindi niya pinagsabihan sa mali. My dear brothers and sisters, ganun ang Panginoon. His love is unconditional. And through His love, it leads us to repentance. That unconditional love, that grace of God, yung pumbiyaya ng Panginoon, does not permit us. Amen. Hindi yun ang permiso para ikaw ay magkasala. Yun ang dahilan para ang tao ay magbago. Amen po ba? So that's why if you will understand, it is not by fear, it is the love of God, the goodness of God that leads us to repentance. Repentance means change of mind, change of vision, change of perspective.
That instead focusing on your problem, instead of focusing on what you have done, anong ginawa mo, anong mali mo, you focus on the victory, you focus on the solution, you focus on the answer, you focus on the love of God, the goodness of God in your life. And what you have, you can share it to the people. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Brother Michael. Praise God. Amen po ba? Hallelujah. Kaya let us enjoy today, and let us not only today, but let us always remember the Father in heaven is greater. Higit ang Ama na nasa langit. Amen po ba? Sa buhay natin. That He will never leave you nor forsake you.